Dad! Gulat na bulalas ni Adonis pagpasok niya sa hotel room ng pinsan niyang si Amira. Kakarating niya lang at dito siya agad pumunta dahil dito rin siya magstay habang narito sa Baguio. Di niyang inaasahan kasama ng pinsan niyang amang si Rafael na iprenteng nakaupo sa pang-isahang upuan at umiinom ng wine. Habang si Almira nakaupo sa mahabang sofa at nasa harap ang laptop at mga dokumentong nakalapag na rin doon. At kahit di niya hulaan nagbibigay ng advice ang kanyang ama sa pinsan niya. Tumingin ang kanyang ama sa kanya. Seryosong mukha at hindi niya matukoy kung anong iniisip nito. Huminto pa ito sa akmang pagsimaim ng wine glass at tinasyon sa kanya. Di ko inaasang sasama ka. Kaswal na bigkas niya. Tsaka niya nakitang pagdilim ng anyo nito. Kung di pa ako sasama sa pinsan mo rito para makita ka, hindi ko masisilayan yung mukha mo. Ano bang ginawa mo rin sa Mountain Province at sunog yung balat mo? Tanong nito kahit alam na nito ang pagsasakang inaatupag niya roon. Nakalimutan mo na ba kami ng mama mo at di mo man lang naisip umuwi? Nilagay niya sa gilid ng sofa ang mga hawak niya bago naupo. Di siya sumagot at alam niyang hindi pa ito tapos sa paninermo nito sa kanya. Hindi kita maintindihan kung bakit hanggang ngayon ayaw mo pa rin bumalik ng Maynila. Baka naman may babaeng pumibigil sa'yo para umuwi ka. Umamin ka na sa akin ngayon para maihanda agad namin ang magiging kasal mo. Nangaarok na tiningnan siya nito kung ganitong marami itong tanong at di malang natatakot na magdetanya ay dahil wala ang kanyang ina at ito lamang sumama kay Amira. Kapag ang ina niya kasi nagsalita at sawayin tong punahin siya, titiklop agad to. Dad, di ko naman napapabayaan patakboy ng Montemayor Empire kahit nasa malayo ako. Di niya pinansin ang huling sinabi nito. Di yan ang pinupunto ko, Adonis. Ang gusto ko lang marinig kung may nakakahumalingan kang dalaga roon. Anang kanyang ama. Gusto ko nang magkaapo at tumatanda na ako. Baka pag nasa crib na ako at sickbed, saka maisipin mag-asawa. Dad, wala akong babaeng kinamumuhalingan doon. I just love to live there. I'm enjoying working in the field. Minasahin itong sentido at bumuntong hininga. Matanda ka na nga at di kita pwedeng diktahan sa mga gagawin at desisyon mo. Dati naman po, Dad. Putol niya rito at mahinang tumawa na makita ang sumama ang timpla ng mukha nito. Pag may sasabihin kasi to agad kinokontra ng ina niya. Kung ayaw niya, wag daw siya nitong madaliin. Nung kasintahan pa niya sa Savannah, palagi nitong sinasabi, pakasalan niya na ang babae. At nang plano niya mag-propose, ganun nga ang nangyari. Di ko alam saan ba ako nagkamali, di mo ko sinunod. Usal nito, tiningnan si Amira, binubuklat ang isang folder. Tingnan mo tong pinsan mo, Amira. Matanda na ako na ama niya, hindi pa rin niya sinusunod ang mga utos ko. He lamented. Masunuri naman ako noon. Nung sinabi nilang magpakasal kami ng aking mahal na si Kelly, pumayag agad ako. Bumangis-ngis si Amira at tumilig sa balikat niya. Uncle, di mo pa madidiktahan si Kuya dahil dati na siyang pasaway at matigas ang ulo pagdating sa'yo. At kung pagdating naman sa babae, hindi naman mataas ang standards niya. Mga babae lang talaga may problema dahil hindi nila nakikita kung gaano siya kabait. Kung may magkakagusto naman, yun dahil oportunista sila at gold digger. Kung ibang babae lang ako nang lumod sa paanan niyan at nag-ari ng singsing. Aba, perpekto kaya si Kuya. Pang-husband material. Gusto ko nga katulad niya mapapangasawa ko, kaya hayaan niyo po ako ma-inlove sa ugali ni Kuya. Natatawang biro nito. Kapag ginawa mo yun, baka magkagulo na kami ng Mama Sydney mo. Nakakatakot pa naman magalit yun. Yung Lolo Jones nga noon, hindi niya napatawad hanggang nasa deathbed lang ang lolo. Tsaka siya nito patawarin. Amused na saad ni Rafael. Dilingid sa kalaman nilang lahat tungkol sa nakaraan ng pamilya nila. Matigas pa sa bato ang pagtanggi ni Sydney na patawarin si Lolo Jones. Pero nang humingi ng tawad ng matanda at binigay ang basbas sa kanila ni Andy, saka lang unti-unting napatawad ang Auntie Sydney niya. Mabuti na lang di ko naabutan si Lolo Jones. Bulalas nitong animo kinilabutan. Napahaplos sa braso na parang pinagtayo ng balahibo sa katawan. Baka wala akong kontrol sa sarili ko, tapos kumawa boyfriend ko kung sakali. Pinitik niyang noon ito. Pagkatapos tinignan ng oras. Malapit na mag-alas 7 ng gabi. Bukas na natin ituloy yan at pagod ako sa biyahe. Okay, Kuya? Ani Amira kahit ganitian niyang pinsan na malawak, gumante ng ngiti. Nang mahiga siya sa kama pagkatapos magpalit ng pajama, pumasok sa isipan niya si Hazel. Di niya alam anong ginagawa nito pero sa tingin niya, nakaupo to habang nakasimangot. Kung dito nagmumura sa isipan nito, baka umiiyak ito. Gusto niya to tawagan subalit naalala niya wala tong cellphone dahil kinuha raw yun ng magulang nito. Kung si Bella naman baka natutulog silang mag-ina ni Clara. Nakakaya naman ko istorbohin niya mag-ina para lang makausap ang dalaga.
Minabuti niyang matulog na lang at bukas niya natatawagan si Bella para kamustahin ang dalaga. Samantala si Hazel kanina pa nakaupo sa balkonahe ng bahay ni Rigor at ang bigat ng pakiramdam niya. Kahit madilim na tuluyang nakatanaw pa rin siya sa labas. Iniisip niyang siguro oras na to narating na sa Baguio sa Adonis. Naninibago siyang halos mag-iisang buwan na siya rito, palaging kasama niya si Adonis. She got used to him being around her, and they won't stop bickering until one of them decides to surrender. At kung minsan si Adonis nang kusang titigil. Alam niyang sinasadya nitong magpatalo at kinikilig siya kung ginagawa nito yon. She pouted her lips and sighed. Nangalumbaba at kinagat ang labi habang pinipigilan na muling mapaluha. Ito ang unang beses sa 25 years of her life na umiyak siya dahil wala na siya sa bahay nila. Ngaling-ngaling bumalik siya ng bahay ni Adonis at doon siya matutulog sa kwarto nito. She would hug his pillow and use his blanket to cover her body. Baka pag nasasamoy niya ang bango ng binata, panatag ang loob niya. Di gano'n nababagabag ang kalooban niya. Baka mabawasan din ang bigat sa puso niya. Diniin niya ang sulok ng mata niya bago humugot ng malalim na hininga. At pagkatapos nagmulat ng mata, pero may nalaglag pa rin na isang buti ng luha sa kanyang mata. Hazel? Mahinang tawag ni Bella sa kanya kaya nagangat siya ng ulo at pinanasan ng luha bago nilinga ito. Naupo ito sa tabi niya at ngumiti sa kanya. Hindi ka pa ba inaantok? Umiling siya. Gusto ko lang na magpahangin muna. Iniisip mo si Adonis? Nakangiting tanong nito. Nang tumango siya, ginagap nito ang palad niya. Di ko rin maiwasan mag-alala pag bumabiyahe patungong Baguio si Rigor, lalo na paghapon sa pupunta ron. Pero nasanay na rin ako maglaon. May gusto sana ako itanong pero sana wag kang ma-offend. Sige lang, ano ba yun? Wika niya. Sabi ni Rigor, bisita ka lang din niya. Pero ba't ibang nakita ko kanina? Tapos yung reaksyon mo na parang hindi lang siya kaibigan mo. May relasyon ba kayo? I mean, may gusto ka ba kay Adonis? Maingat na tanong nito. Kung may gusto ko sa kanya? Ulit niya sa tanong nito. Bigla siyang natigilan at napatitig kay Bella na naghihintay ng sagot niya. May gusto nga ba siya kay Adonis? Pero feeling niya wala naman. Attracted lang siya sa alindog nito. At di naman kumakabog ang puso niya sa tuwing kaharap niya ito. Kung may ibang reaksyon man siyang nararamdaman para sa binata ay kapag nagkaroon sila ng mainit na sandali. I don't think may gusto ko sa kanya. Ilang segundong nagdaan ay tugon niya. Oh, mali pa lang nakita ko. Siguro close lang kayong dalawa at dahil siya lang kasama mo rito ay sa kanya ka nakadepende? Nakakaunawang sabi nito at binitawan ng palad niya. Siguro nga, usal niya. Mabuti naman at nasanay ka sa mga kalokohan ni Adonis. Nung unang nakilala ko siya kung di mahabang sintas ko, baka naimbyan na ako sa mga pang-asar niya. Anito at tumawa. Akala ko sa akin lang siya ganun magbiro at mang-asar. Tipid ang iting sabi niya. Hay nako, di mo pa talaga kilala yung si Adonis, Hazel. Kapag silang dalawa ng asawa ko nag-uusap at nakikinig lamang ako sa loob, mahihiya akong lumabas. Tura nito. Sobra ko magbiroan ang dalawang yon. Naku, minsan ko na nga nabatukan si Rigor dahil naulinigan ko minsan nang tungkol sa ginagawa ng mag-asawang topic nila. Muntik na siyang masamid ng sariling laway nang marinig iyon. Kung malaman lang nito kung paano sila magbiroan ni Adonis, baka namawa ang mata nito at mas gugustuhin pang lagyan ng takip ang tenga nito. Sa mga bulgar na salitang lumalabas sa bibig nila, baka magugulat ito. At tilang ginagawa ng mag-asawa na kakilala nila, kundi yung ginagawa namin, Diyos ko. Kaya ayaw ko nilalasing sila dahil kung saan-saan na napunta ang usapan nila. Nakasimangot na sabi nito. Bahagya siyang natawa. Detalyado pa yung kwentuhan nila. Namula ang pisngi ni Bella pero dahil medyo dim ang ilaw dito sa balkonahe, hindi yan masyadong halata. Kalimutan mo nang binanggit kong tungkol dito at nakakahiya. Halata nga sa boses ito kahit lihim siyang tumawa. Kung ganon itong old-fashioned at hindi ang kapatid nitong si Andrea. At pagkakaalala sa dalagang iyon, napakasimangot siya. Di niya sigurado kung alam ni Bella ang pag-aaway nila ng kapatid nito at kung ano kaya magiging reaksyon nito. Pag nalaman ng tungkol doon, mauna na akong pumasok sa loob. Hazel, pakilak na lamang ang pinto mamaya. Pag pumasok ka at matulog, paalam pa nito. Okay. Good night, bigkas niya. Pagkatapos niya na maiwan dito ay nag-isa siyang nakaramdam muli ng lungkot. Ang gusto niya ay iyakapin at umunan sa braso ni Adonis para makatulog siya. Ngunit wala ang binata para gawin niya to. Mukhang di siya makakatulog na maayos ngayong gabi. Hazel? Tawag ni Bella sa dalaga.
Nakagigising lang pero halatang hindi nakatulog dahil sa malaking eye bags nito. Namumungay din ang mga mata niya na makikitang inaantok pa rin. Animo wala nga itong lakas na naglalakad at panay pa ang hikab? Animo di pagising ang diwang nilingon niya si Bella. Blanco ang mukha na usal niya. Hindi ka ba nakatulog na maayos? Gulat na hayag ni Bella. Tabingi ang ngiting tumango siya at laglag ang balikat na naupo sa silya. Pakiramdam niya wala siyang lakas, ngunit kahit man lamang tumayo, 11:00 ng gabi siya pumasok at nahiga sa kama. Pero kahit na maring ipinikit niya ang mga mata, hindi pa rin siya makatulog. At nang tuluyang agawin ng antok ang diwa niya, tumilaok na ang manok sa labas. Pero kaunting kaluskos lamang iagad siyang nagising. Kahit sinubukan niyang ituloy matulog at hindi siya makatulog. Mamaya pagkatapos natin magagahan po pwede ka namang umidlip. Nakakaunawang saad nito at binigay ang hawak itong cellphone. Nagtatakang tinignan niya lamang at nagtatanong ang mga mata. Bumalik muli ang tingin niya sa mukha nito. Si Adonis. Mahinang bigkas nito at mapanuksong umiti sa kanya. Lumiwanag ang mukha niya at animo bituin na nagdingning ang kanyang mga mata. Mabilis inabot niyang cellphone sa kamay nito at tinapat to sa kanyang tenga. Napakagat labi siya na marinig ang bariton at buong-buong tinig ng binata. Lumukso ang puso niya at muntik ng mapahikpi. Di niya alam na ganito magiging reaksyon niya pagkatapos sa isang gabing hindi sila magkasama. May ibang kausap to sa background nito at narinig niyang babae at lalaki, pero di niya marinig ang boses ni Rigor. Subalit di niya to pinansin at matamis pa rin ang ngiti ang lumatawi sa labi niya. Hello, Adonis? Excited at mahinang tawag niya rito. Narinig niyang nag-excuse ito sa kuning sinong kausap nito bago niya narinig ang boses ito sa kabilang linya. Hey, namiss mo ba ako? Biro agad nito kaya't napangiti na siya. Sobra, pagsasakay niya rito. Di ako nakatulog kagabi dahil wala ka sa tabi ko. Baka naman yung nota ko lang ang mismo. Pilyong saad nito sa mahinang tinig. Humagikik siya at di kinontrang sinabi nito. Kumis mo ko, pumasok ka na sa kwarto ko. Bakit? Nagtaka siya kung ba't gusto nitong pumasok siya roon. Pero sumenya siya kay Bella at pumasok sa inuukupan niyang kwarto. Sabi ni Bella, kanya ay dito raw matutulog ang binata tuwing hindi ito makatayo sa kalasingan. Bakit kailangan magtago rito sa kwarto? Nilak mo ba ang pinto? Tanong nito kaya't lumalim ang gatla sa noon niya. Naririto ang ginawa niyang tanong nito pagkatapos sumagot ng oo. Good. Ano ba kasing sekretong sasabihin mo at kailangan ko pang magkulong dito? Tanong niya. Nasa himig na talaga niya ang kalituhan. Ayaw niya kasi mag-isip ng kung ano si Bella sa kanya. Sabi mo kasi miss mo ako kaya tulungan kita para maibsan ang pagkasabik mo sa akin. Saad nito sa pinababang tinig. Kumabog na mabilis ang dibdib niya na matanto kung anong gusto nitong gawin nila. Naparunok siya at napahawak sa kanyang dibdib. Bumakas ang antisipasyon pag-alinlangan sa kanyang mukha. Adonis, nasa ibang bahay ako. Bulong niya pero aminadong na-excite siya. Basta hindi mo lalakasan ang ingay at boses mo, hindi maghihinala si Bella? Kaya ba niyang wag gumawa ng ingay? Kapag pa naman malapit na siya o kaya feel na feel niyang pleasure, mas gusto niyang umuungol at sinisigaw ang pangalan ng binata. Okay, napipilit ang usal niya. Nakaupo ka ba sa kama? Anong suot mo ngayon? Magaspang ang tonong tanong nito. Parang sinadyang gumamit ng gantong tono para magmukhang reality ang gagawin nila. Naparanok siya dahil para nakiliti ang tenga niya sa tono nito. Ang puting shirt mo at itim na jogging pants at pulang bikini ang pandoob ko? Oh, you really love wearing my shirt. Komento nito bago nagpatuloy sa pagsasalita. Pwede bang maghubad ka ng pang-ibabang kasuotan, pati na rin ang bikini mo? Unti-unting kumakalma, mabigat na paghinga niya nang maulinigan niyang isang boses sa background ni Adonis. Malayo yon kaya di niya masyadong naintindihan. Hazel, kailangan ko pang magpaalam at tinatawag na ako. Mag-ingat ka dyan. Bago pa siya makasagot, pinatay na nito ang linya. Nang tahimik na ang buong kwarto, unti-unti, nagpoproseso sa utak niya kung anong ginawa nila ni Adonis. God! Bulalas niya tinilang unan para itakip sa mukha niya. Nahihiya siyang ibalik ang cellphone ni Bella at baka mapansin ito ang itsura niya ngayon. Buwisi talagang Adonis na yun. Tinaon pang nandito siya sa ibang bahay, tsaka pinagawa ang ganito sa kanya. Sa kabilang banda na may pawisang napasandal si Adonis sa dingding ng banyo. Ninuko niyang sandatang namumukol sa loob ng kanyang suot na pantalon. He wants to jack himself off but he's afraid that his father might hear him, or baka si Amira pa at mas nakakahiya yun. He locked the door but he knew his father too well.
Pag marinig ang kabilang hingal niya, baka silipin din ito sa pagbukas ng pinto. Pilit kinalaman niya ang sarili. Buti na lang eksaktong tapos na si Hazel, tinawag siya ni Almira. Kinatok na nga ang pinto, kaya't nagmamadali siyang nagpaalam at pinatay ang tawag. Adonis, ano bang ginagawa mo dyan? Lumabas ka na't gagamit din ako ng banyo? Tawag ni Rafael sa anak at kinatok ang pinto. Agad inayos ni Adonis ang suot, naghilamos bago binuksan ang pinto. Masama ang tiyan ko. Dahilan niya sa ama, tinagod ang tiyan niya. Na makita ni Hazel pumasok si Rigor sa bakuran ng bahay nila, agad siyang napatayo. Bumakas din ang tuwa sa mukha niya. Di na kasi muling tumawag si Adonis, kaya di nito sinabing uuwi sila ngayon. Kaya ito't baniha siya nang tuwa na kauwi na pala sila. Tumutok ang mata niya sa likod ng lalaki. Hinintay masilayan ang mukha ni Adonis pero hindi niya to nakikita. Kahit ilang minuto pa nagdaan ay walang sumunod kay Rigor. Pero nang ma-realize niya nag-iisa lang ang lalaki na dumating, unti-unting nawawala ang ngiti niya at tumabingi ito. Bumakas ang pagkadismaya sa mata niya at kumurot ang dibdib niya. Subalit pinilit pa rin niyang ngumiti at inalong sarili. Umaasang mauna si Adonis sa bahay nito at susundin siya mamaya. Nagusto lang siya nitong sorpresahin para tingnan ang magiging reaksyon niya. Hindi mo kasama si Adonis umuwi? Nauna ba siya sa bahay? At tubiling tanong niya. Kumuyom ang kamao niya habang hinihintay na sumagot ito. Nakita niya ang pagdaan ng pag-aalinlangan sa mata nito na sagutin ang tanong niya. Kaya naman nabigo siya sa naisip na nasa bahay ang binata. Nalaglag ang balikat niya tuloy ang nabura ang pilit ng iting nakapaskil sa labi niya. Nahalatay ng lalaki kaya't bumuntong hininga ito. Nagpaiwan siya roon dahil mahaba ang pila. Baka matatagalan pa siya roon ng 1 linggo. Hayag nito. Pero wag kang mag-alala dahil hindi naman 1 buwan na mawawala siya. Sumikip ang dibdib niya at parang hindi siya makahinga. Nanlalabo rin ang mata niya dahil sa pinipigilang iyak. Unti-unti siyang umatras at ilang segundo lamang, patakbong lumabas siya ng balkonahe. Pigil ang luhang tinakbo niya ang daan pauwi sa bahay ni Adonis. Pero habang tumatakbo siya, tuluyang namalisbis ang luha niya na parang drum. Gusto niya umatungal ng iyak dahil sa sama ng loob. No! Imposible ang sinasabi ni Rigor. Nagbibiro lang to at gusto lang ni Adonis na siyang umuwi sa bahay ng binata. Di na siya nito kailangan puntahan pa sa bahay na Rigor. Di niya alintana ang pagod habang palapit siya sa bahay ni Adonis. At nantuluyan nakarating siya roon na lukot na ang mukha niya, naiinis na pinunasan ng kanyang luha. Nakalak pa rin ang pinto ng bahay, tanda na wala pang ang binata, na di nagsisinungaling si Rigor at di pa makakauwi si Adonis. Hazel! Humahangos na tawag ni Bella sa kanya na di niya namalayan sinundan pala siya. Di niya to nilingon at pumunta siya sa balkonahe. Naroon pa rin ang 2 bangkito na inuupuan nila ni Adonis, kaya umupo siya roon. Yumuko siya at sumubsob sa palad niya habang humihikbi. Kapag pala umaasa ka tas bigla ka malidismaya, napakabigat sa dibdib. Para may malaking batong nakadagan sa dibdib niya at nahihirapan siyang huminga. Umasa kasi talaga siya na uuwi to after 2 days, pero biglang sasabihin ni Rigor na 1 linggo pa ito roon. Nakakatampo talaga pag ganito. He even promised her that at gusto niyang awayin si Adonis dahil dito. Ang bigat talaga ng loob ko, lalo kung aasa ka sa isang bagay. Pero ang alam siguro ni Adonis, madali lang matatapos ang gagawin niya ron. Huwag ka nang umiyak. Pag uwi niya, sisingilin mo sa kanya. Pag-aalo ni Bella sa kanya. Hinagod ang likod niya kahit lalo lang siyang napahigbe sa nag-aalong tinig ng babae. Suminghot siya. Sinabi na lang sana niya na matatagalan sa roon para hindi na ako umasa. Kung pinaliwanag naman niya, maiintindihan ko. Nagkausap pa kami nun sa tawag at sana'y nabanggit niya ito. Di pa rin to humihinto sa paghaplos sa likod niya at sinabi, ayaw mo bang tumira sa bahay namin? Di naman masama ang trato namin sa'yo, di ba? Dahil sa tanong to, bigla siyang tinamaan. Nag-guilty siya na gantong nararamdaman ito dahil sa inasal niya ngayon. Agara nagangat siya ng mukha at tinignan to. Hindi yan ang dahilan, Bella. Wala akong masasabi sa trato ninyo sa akin dahil napakaganda ng pinapakita mo sa akin. It's just that I'm disappointed in him. Humikbi siya at napanguso. Di talaga niya mapigilan ng umiyak. Tuloy pa rin sa pagbagsak ang kanyang luha na parang ang sarap talagang umiyak. Mahinang natawa si Bella at pinunasan ang luha niya. Naiintindihan kitang masama ang loob mo kay Adonis. Kasi aminin ko na naging ganyan din ako kay Rigor. Inaaway ko pa nga siya sa tawag at nagdedemand pa na maghiwalay kami. Tapos kinabukasan umuwi siya. Muli itong tumawa at inipit ang buhok niya sa kanyang tenga. Kapag umuwi siya, tutulungan kitang awayin siya. Napangiti na siya at tumango. She grinned and jokingly said,
Puputulin natin ang talong niya? Malakas na tumawatot pagkatapos napatutop sa bibig at di niya napigilang mahawa sa tawa nito. Tara na't bumalik sa bahay ninyo. Yakag niya rito at tumayo. Gusto kong turuan mo akong magluto para pag nandito na si Adonis, may pagyayabang ako sa kanya. Palagi na lang niya akong kinukutsa na pampered princess at brat ako. Mas magaling pa raw si Clara na magluto kaysa sa akin at sa tuwin ay naiirita ako. Mahinang tumawa to sa sinabi niya. Sige, kahit yung mga madaling maluto, ituturo ko sa'yo kung paano lutuin na ibang ulam na gusto ni Adonis para naman agad siyang mahuhulog sa'yo. Kahit mabigat pa rin ang dibdib niya, bahagyang naibsan yon dahil kay Bella. Nagkaagapay na silang naglakad pabalik sa kanila. Nakita niya agad si Rigor na nasa bakuran ng bahay nila. He's anxiously waiting for them. Na makita sila nito, agad tong lumipad sa kanila at binigay ang cellphone sa kanya na hawak nito. Nahihiyang sinulyapan niya yon. Tinawagan ko si Adonis. Saad nito. Ayoko siyang kausapin. Hinampong bigkas niya at diyan tinanggap. Ayaw niya marinig ang boses ng binata dahil lalo lamang siyang malulungkot. Okay. Tinapat pa nito yon sa tenga at napakagatlabi siya nang sabihin nitong sinabi niya at pinatay nito ang linya. Napasunod ang tingin niya sa kamay nito na nakahawak sa cellphone niya nang ibulsa nito iyon. Napansin naman ito ang ginagawa niya kaya hinugod nito iyon at ibinigay nito sa kanya. Parang nababasa nito kung ano talaga ang iniisip niya. Tawagan mong muli siya, saad nito. Nag-aatubili siyang kunin yon pero nanaig ang kagustuhan niyang ignorahin ang binata at ipakitang nagtatampo siya. Gusto niyang makaramdam ng guilt si Adonis at hindi pa ito pagtupad sa sinabi nito. Ayoko pa talaga siyang makausap. Tinitigan pa muna siya nito. Na maigi at pagkatapos tumango ito. Tabingi ang ngiti na nagbaba siya ng tingin. Di niya kaya salubungin ang mata ni Rigor dahil pakiramdam niya na babasa nitong saloobin niya. Parang aware to na may namamagitan sa kanila ng kaibigan nito. Di naman sa kinakahiya niya ang ugnay nilang dalawa ni Adonis pero nahihiya siya sa ginawa niya kani-kanina lang. Para siyang asawa na nagtatantrums na parang di pinagbigyan sa bagay na gusto niya. Sabihin mo lang sa amin kung gusto mo siyang makausap. Pilit na ngumiti siya at tumango. Wala ka bang cellphone? O sisa ni Bella. Bago ko pumunta rito, kinuha ng magulang ko. Kinagat niya ang dila na muntik niyang masabi ang dahilan. Okay lang kung ayaw mong sabihin sa amin kung bakit, ani Bella. Thank you, usal niya. Bumuntong hininga si Adonis nang patay ni Rigor ang tawag. Di niya inaasahan na ganito magiging reaksyon ni Hazel dahil lang sa hindi siya nakauwi ngayon. Nang sabihin pa ng kaibigan na tumakbo ito at hindi alam kung saan to pumunta ay nag-alala na siya at baka kung saan ito mapadpad. Di pa naman alam ni Hazel ang pasikot-sikot doon at baka hindi nito alam ang daan pabalik. Sa labo ang kilid na naupo siya Cecilia at tinignan ang di pa natatapos na trabaho niya. Pagkatapos napahilamos siya sa mukha. Hindi pa siya po pwedeng umuwi kung di pa tapos ang mga to. Isa pa kailangan niya makausap si Edith ng personal. Ang project proposal nito at pagkatapos itong ayusin ay nagustuhan niya. May tiwala siya na maging profitable ito kapag tapos na nilang gawin. At hindi lang ito ang katatagpuin niya kundi pati na rin ang isang investor na noon pa gusto siya na makausap ng personal. Kaya kailangan niya lumawas ng Manila bukas ng madaling araw. At baka sa Sunday na siya makakauwi. May problema ba, iho? Nag-aaral lang usisa ng ama niya nang makarating sila. Parang balisa siya. Hinilot pa niya ang kanyang batok. Di gantong nararamdaman niya kay Savannah. Kapag nagtatampo o galito sa kanya, isa pa ay kaagad na nawawala ang tampo ng babae kaya't agad sila nagbabati. Lumalim ang gatla sa noon niya. Bakit pa niya pinagkukumparan dalawang babae? Magkaiba naging papel nila sa buhay nila. Ang isa naging kasintahan niya at ang isa casual na relasyon lamang ang meron sila. Ang sabi niya galit daw si Hazel sa hindi ko pag-uwi ngayon. Tugon niya. Alam naman na nito ang tungkol sa dalaga pero hindi nito alam may namamagitan sa kanila. Bakit mo siya iniwan doon at di na lang sinama? Dad, hindi niya alam kung sino ako at ayoko rin malaman niya, saad niya. Sa kanyang kaalaman isa lang akong magsasaka at mas gusto ko na yun ang alam niya. Hanggang ngayon natatakot pa rin na baka katulad sila ni Savannah, Adonis. Si Hazel pinanganak na may gintong kutsara sa bibig. They're also in the top tier family. She won't use you like Savannah did in the past.
That's not it, Dad. It's just that I enjoy being the Adonis who only knows how to farm. Yung walang pinag-aaralan na sa tingin ng ibang tao. The people living there treated everyone like they're all equal. Politicians don't have their own bodyguards and that's why I love it there. Sa tingin nilang lahat, ordinaryong mamamayan lamang ako. Naiintindihan ko kung anong gusto mong mangyari. Pagkatapos ng lokohin ni Savannah, at wag mong igiit sa akin na hindi dahil alam ko. Mabilis na wika nito nung akmang ko kontra siya. Di na siya sumagot at nagpaliwanag sa ama. Sapagkat kahit anong sabihin niya, hindi siya matatalo rito, lalo na pagdating sa diskusyon. Kaya pag nasisimulang sermonan siya nito, tatahimik na siya at hindi na to kokontrahin. Maliban na lamang kung tukol sa kumpanya ang pinag-uusapan nila. Nang harapin niya ang kanyang trabaho, tumahimik ang kanyang ama. Pinulot din ang binabasa nitong dokumento. Kahit bumaba na to sa pesto, hindi pa rin to humihintong tulungan siya sa pagpapatakbo ng kumpanya. Sasantabi na muna niya tungkol kay Hazel at tumutok ang konsentrasyon niya sa trabaho. Sa kanya nalalambingin si Hazel pagka-uwi niya.